Hello po, good evening. Maraming salamat po sa lahat ng comments sa aming latest upload. Yung binigay kong tips and advice. Meron nag-comment dyan. Bibigyan ko lang ng diin yung kanyang comment. Si Lloyd Lopez. Ang sabi niya kung okay lang ba na yung gayahin niya yung aming paninda. Kasi ang tinda niya mga damitan. Medyo mahina daw po ngayon. Gusto niyang baguhin. Sa akin naman, okay lang gayahin mo yung paninda namin as long na malayo ka sa aming pwesto para hindi tayo magkakompetensya. Kasi meron na rin mga gumagaya sa akin dito, pero syempre tayo ang pioneer, kaya dito pa rin po sila pumupunta. At saka kasi ang damitan, kaya hindi ko rin po yung kinuha, ginawang negosyo kasi unang-una ang damit kasi minsan season lang yan. Mabili yan kapag Pasko, yan, New Year, or kapag merong mga occasion. Hindi kasi yan basic needs talaga na araw-araw kailangan ng tao. Siyempre yung iba kapag may budget, ayan, bibili talaga yan ng damit. Hindi kagaya ng mga ganitong paninda, halos araw-araw po ito gumagana, nabibenta at hindi natutulog yung pera sa ganitong negosyo. Tulad na lang sa aming school supplies, dito kami talaga pinakamabili dito sa pwesto ko school supplies kasi maraming school dito malapit sa amin. Katabi namin ang health center, ang barangay, kaya mabenta ang aming school supplies. May pasok man o wala kasi hindi lang naman school supplies ang ating paninda. Meron tayong mga accessories, mga gamit sa bahay, mga candies, lalo na sa mga bata. Mga basic needs yung ibang mga paninda namin dito. Siguro naman kung mapapanood nyo yung mga past video namin, pinapakita ko po kung ano yung aming mga paninda. Kaya para sa'yo, Lloyd Lopez, kung sa tingin mo medyo umina yung damitan mo, pwede mo namang ilagay mo lang muna sa tabi yung iyong damitan. So pwede kang maglagay ng mga ganito. Kung meron malapit school sa inyo, pwede kang mag-school supplies. Okay lang, free kang gayahin yung paninda namin. Basta wag ka lang malapit dito sa amin. Kasi kami dito sa Commonwealth. Kasi mag-aagawan din tayo ng customer kung dito ka lang sa malapit. Pero kung malayo ka, pwede yan. Tulad yan ngayon, magdidivisoria tayo sa Sunday. Ang pinakamarami kong bibilhin is school supply. Ayan. Bali, ilang listahan ko niyan. Ang ginagawa ko sa school supplies, chinachat ko lang yung may-ari ng RGB School Supplies, yung pinaka-may-ari talaga, si Ate Josie Villanueva. Tapos pipick upin ko na lang. So meron pa akong pahabol na lista. Siguro pag inwenta ito lahat, aabot ito ng 30K. Sumisilip yung tindera ko, hinahanap ko kawan. Siguro abot ng 30K yung nilista ko. Pinakamabili talaga sa amin school supplies. Ewan ko dun sa iba, bakit meron naman din silang school supplies, pero dito talaga sa amin pumupunta yung mga estudyante at mga nanay, mga tatay, lola at lola, kasi nga naka-front ang ating mga school supplies at talagang libre silang pumasok, libre pumili. Yung iba mga sanay na, kukuha na lang, magbabayad. Ako nandito lang naman ako nakaupo, abot ng bayad nila. Tatayo lang ako kapag kailangan, pero sanay na sila. Yung iba nagsi-self-service na lang, tulad sa mga colored paper, sila na yung kumukuha, pumipili ng color kasi naka-cabinet yan. Pinipili nila isa-isa ng color, tapos babayaran nila dito sa akin, mga coupon band, mga papel, tulad yan, mga ballpen ko, nandyan lang yan, kaya libre pili, libre halukay. Doon lang ako tatayo kapag aayusin ko yung mga ginulo ng customer. Alam mo naman ang customer, talagang kahit maayos yung paninda mo, minsan kukuha lang yan ng isa, dalawa, pero pag alis niya, gulo na. Merong mga customer na ganyan. Tapos sa mga bibili natin, mga toy pads, tulad ng mga slime, mga candies, pellet, yung bala ng pellet gun, mabili yan sa akin kahit ano yung pellet gun. Ayan.
pamaypay, yan, mabili rin yan. Ayan, yung mga customer. Kahit gabi na dito sa amin, mabenta. Minsan, maabot na ako ng 10:30 dito. May mga umahabol pa din kahit isasara na lang namin yung pinto kahit pang mahabol. Ayan, mga suki ko na yan. Alin? Ayan, pinakamabili sa akin. Pencil, ballpen, crayons, pambura. Diyan kasi ang lahat nakalagay. Ayan. Open yan. Nakapasok ang aking mga customers. Ayan, lalo na yung mga nail polish ko. Kasi almost more than 2 weeks na akong hindi nakapamili ngayon dahil nga na-aperya tayo gawa ng peace rally, hindi tayo tumuloy. Pero meron naman tayong nabilhan din dito kaya kahit paano hindi nauubusan yung ating school supplies. Kasi ayoko nung pag may magtanong wala, ayoko nang sumasagot ng wala sa customer kaya dito ko nabibili ko yung iba. Pero iba pa rin talaga pag nagdivisoria ako dahil talagang kompleto at bultuhan yung ating pamili para hindi sayang yung punta. Kasi kung pupunta ka doon tapos konti lang din yung dala mong pera, sayang din. Kasi pag nandun ka na, sarap mamili. Kaya nag-focus kami sa ganitong paninda dahil talagang maganda po ang tubuan sa mga ganito kumpara sa mga groceries. Hindi mo siya pwedeng patungan ng malaki dahil kasi kailangan mo makipag-parehas sa mga kapwa mo. May sari-sari store tulad na lang sa mga chicheria. Tubo ka lang dyan ng piso, 2 piso sa mga candy, sa mga dilata. Hindi ka pwedeng magtaas ng malaki dyan. Hindi kagaya sa ganitong paninda mapipresyohan mo ng maganda. At hindi po ito na-expired, hindi nabubulok. Hindi nabubulok. Dito nga ako pumwesto para hindi kita maisama eh. Talaga sumisingit ka pa rin. Tindera ko na to. Ayan, nawawala tuloy. Ayan guys. Almost 30 years na tayong nagtitinda. At dito sa lugar na to talagang pioneer na tayo. Kaya kahit may mga gumagaya, hindi nila magagaya yung aking diskarte at sipag at tiyaga kasi talaga nakatutok ako dito kasi dito sa tindahan na to kung sigurong iba rin ang magmamanage nito, hindi naman sa pagyayabang, siguro hindi rin ganito nalalago kasi sa tagal ko na dito, yung umalis dati rito hindi rin naman tumagal. Dito sa kabila kong pwesto na kinuha ko dati mga damitan din ang tinda niyan. Pero hindi nagtagal, siguro mga ilang buwan lang, kaya kinuha ko na yung pwesto, kaya medyo lumaki na tong pwesto namin. Marami pa akong paninda talaga noon, noon nung na-demolish pa yung napakalaki kong pwesto, sarili namin yun, wala kaming upa. May mga plasticware tayo, may mga Durabox, malalaki, mga upuan, lamesa, may mga tinda tayong ganun. Kaya marami na rin akong na paninda na nasubukan. Pero damitan, hindi ko talaga nasubukan yan. Damitan, mga pagkain. Pagkain nasubukan ko na, pero nakakapagod kapag pagkain. Hindi kagaya sa ganitong paninda. Nakakapagod lang to kapag mamimili ka, magdi-display ka. Pero pag once naman na-display mo na, ayan, sitting pretty na ang inyong tindera at abot na lang tayo ng abot ng bayad. At yan ang maganda kapag meron kang tindahan, araw-araw kang mahawak ng pera kasi ngayon nagbabayad sa'yo. Nakakapag-ipon ka kahit mga barya. Hindi mo namamalayan yung barya, ang dami na kapag yan naipon. Kung wala kang tindahan, makakahawak ka ba ng barya? Makakahawak ka ba ng pera araw-araw? Problema ka pa ng pagkain mo sa araw-araw? Samantala kung may tindahan ka, hindi ka problema ka iisip kung ano ang pagkain mo araw-araw. Iba 3 times a day lang kumakain dahil syempre sapat lang yung kanilang sinasahod. Pag mayroon kang tindahan tapos maganda ang benta mo sa yung tindahan hindi lang 3 beses kang kakain kahit 10 beses. Tulad dito sa amin, hindi ko na namamalayan yung nagagastos namin dito kasi dito naman namin lahat kinukuha. Kuha yung mga bata, mga anak ko, iingi dito. Sige, kung ka lang yan ang kuha. Pero kapag bago ka pa lang naman magtitinda, hanggat maaari,
huwag mong gagalawin ang iyong benta para maipon mo at mapalago. Ngayon kasi sanay naman na kami dahil syempre sa tagal na namin dito. Syempre, namomonitor ko naman yung benta namin. So, yung ginagastos namin dito, hindi na rin namin namamalayan. Ayan lang guys, meron naman tips sa inyo na sana makapag-inspired sa inyo at makapagbigay ng encouragement sa mga gusto magnegosyo dyan. Ituloy nyo lang yan at huwag kayong matakot sumugal. At huwag nyo lang aalisin yung sipag, tiyaga at diskarte. Yan tatlo na yan. Pag yan pinagsama nyo, aasenso ang inyong negosyo. Bye guys, and thanks for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe. Ayan, meron kasi tayong Xerox machine. Siyempre, kapag may nagpa-Xerox, pag makita yung mga paninda rito, mapapabili rin sila. Kaya yan ang extra income natin. Wala na, ubos na. Bye guys!